Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pepe kung saan ay bumagsak po siya sa top 100 na ranking ng mga cryptocurrencies. Kaya ang tanong ay is Pepe in pepper? Kaya yan po yung tanong dito. At yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the popularity of the meme coin Pepe has decreased drastically as it falls out of the list of top 100 cryptocurrencies. Kaya yan, yung kasikatan daw ng meme coin na si Pepe ay mukhang bumabagsak na po. Ayan, sapagkat tanggal na po siya sa listahan ng mga top 100 na cryptocurrencies. Meanwhile, the new cryptocurrency Rebel Satoshi is gaining attraction in the Web3 space with $1 million raised on its ICO so far. Ayan, Pepe's descent from peak to lows. Ayan, yung pagbagsak ni Pepe. Ayan, sa napakataas hanggang papunta sa mababa. Earlier this year, ayan, Pepe, a meme coin connected to Pepe the Frog meme and built on Ethereum, experienced a tremendous growth. Ayan, totoo po yan. Yung linabas po siya nitong umpisa ng taon na ito, taong 2023. At yung kanyang launching ay talagang naging matindi po talaga yung kanyang naging performance nung siya ay lumabas. Nagpakita po siya ng tremendous growth. Yan, sumabog po talaga siya. Yan, at si Pepe ay galing po yan sa isang sikat na cartoon character na si Pepe the Frog. Recently, Pepe suffered a huge drop in its rank in the cryptocurrency market from its highest ranking to the 112th position with a decline of 66% in value, currently trading at 50 digits 142. Ayan, dumanas po siya ng malaking pagbagsak sa kanyang ranking base sa cryptocurrency market. Yan, kung saan ay galing po siya sa mataas na ranking at bumagsak po siya ngayon sa 112 na position. Kaya dulot po kasi niyan ng kanyang decline na umaabot sa 66%. At ngayon yung kanyang presyo ngayon ay naglalaro po sa 50 digits 142. It all started when Pepe's developer sold $15.7 million worth of tokens from the central wallet. This caused confusion within the Pepe community and made it hard for members to trust the system. Kaya yan, nag-umpisa po ang lahat. Yan, yung pagbagsak ni Pepe sa kanyang ranking dito sa ginawang hakbang ng mga developer ni Pepe, kung saan ay nagbenta po sila ng $15.7 million na halaga ng token. Yan, nagaling po sa central wallet. Kaya nagdulot po ito ng confusion yan sa community ng Pepe. Kaya dahil dyan ay medyo nagkaroon po sila ng yung parang nasira po yung kanilang pagtitiwala. Ayan, nagkaroon na po sila ng pagdududa. Ayan, yung mga members, yung community ni Pepe ay nagkaroon na ng pagdududa sa system ng Pepe or mismong sa mga developers nito. Ayan, if a project sells its holdings in an asset, it may lead to community members selling theirs because they assume it means the project is going to go down. Kaya yan po yung pananaw rito ng mga community members. Yan, kung pag nagbenta po yung yung mga developers or yung project, yan, yung mga developers ni Pepe, ayan, kahit na anumang mga cryptocurrencies yan, ito po yung parang tinitignan natin na parang signal or indication na kapag nagbenta po sila ng kanilang holdings, yan, yung mga developers ay binenta nila yung kanilang mga holdings, ay nagpapakita po ito na mukhang yung project na ito ay rug pull na or meron na silang binabalak na iwanan ito or pababayaan na nila ito.
Kaya yan po yung parang sinyalis dito. Kaya yung community members ay magbebentahan na rin sila. Ayan. Kaya yan po yung nangyayari ngayon kay Pepe. Even though the Pepe team made up a story of a few bad actors within the team and showed an attempt to move the remaining tokens to a safer wallet, still there is still credibility and trust towards the project. Kaya yan, gumawa raw sila ng kwento yung mga team developers ni Pepe na may mga bad actors daw sa kanila na mga kasamahan. Kaya yan, pero nagawa po na sila ay nakagawa ng paraan para paalisin yung mga bad actors na ito at kanilang nalipat yung mga natitirang mga tokens yan sa mas safe or ligtas na wallet. Pero hindi natin alam kung may katotohanan ba talaga ito or wala. Kasi yan na, parang lumalabas na po talaga na parang hindi na mapagkakatiwalaan yung mga team developers ni Pepe. After Pepe's Telegram account was hacked again, many people started to doubt if the token price would recover or not. Yan, sinundan pa yan ng hacking ng Telegram account ng Pepe. Tapos again, ulit. Yan, ibig sabihin ay hindi po ito yung unang beses na nahack ito. Kaya ayan, yung mga investors ay nag-uumpisa na talagang magduda kung makaka-recover pa ang market price ni Pepe. Many in the crypto community, including Eric Cryptoman, have expressed their concerns about the future direction of the market. Kaya ayan, maging ang isang kilalang crypto community member na si Eric Cryptoman ay nababahala na rin po siya at nagpahayag po siya ng kanyang pagkabahala dito sa future direction or future price direction ni Pepe. Experts like Cryptony shared predictions about the possibility of further corrections. If Pepe goes past the limits of its current support, there could be a risk of dropping even more. Kaya ayan, may naglabas po na isang eksperto rito na si Cryptony. Yan, sa kanyang predictions dito kay Pepe na pag nabasag daw po nito yung kanyang kasalukuyang support ay mukhang magkakaroon na ito ng matinding pagbagsak itong si Pepe. Kaya ayan, yung kanyang yung base po sa prediction ni Cryptony. At ayan ang tungkol sa balitang ito kay Pepe. Mukhang hindi po maganda yung kanyang kalagayan ngayon at mukhang parang may binabalak yung mga team developers ni Pepe na i-rug pull ito at mukhang tuluyan ng baka pababayaan itong si Pepe. Pero sayang, ang ganda pa naman ng Pepe, may interest pa naman, pero mukhang ayan nga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.